Wala talagang laban ang kahit na sinong responsableng anak sa paboritong anak. Hindi ka talaga mananalo. Ibigay mo ng lahat, kulang pa rin. Ikaw pang masama. Yung paborito, laging kakaawaan. Magawa man na bare minimum, kulang na lang paggawa ng ribulto ng nanay mo. Kaya may batugan eh. Si nanay kasi ng mga taong nakapaligid sa kanya na makuha lahat-lahat kahit nakahilata lang. Minsan, sumusobra sa pagiging konsentidor, mapagmahal na magulang. Ayaw na nakikita nahihirapan yung paboritong anak. Kaya ang ending, naging batugan at palamunin. Pagdagda. Walang sense of responsibility. Walang diskarte. Palaasa, manggagamit, scammer, guilt tripper. Kasi ang gusto, pa-easy-easy lang. Easy money. Tapos sa responsableng anak, iaasa yung utang ng paboritong anak. Ang lagi pang bukang bebek, ikaw yung kailangan na tumulong. Ikaw dapat yung umintindi kasing walang-wala yung isa. Parang tuloy kasalanan pa nung nagpupursige na di siya nawawalan. Kapag ganyang kang klase ng nanay, alam mo lang na ginagawang tamad yung anak mong marunong gumawa ng maraming bata pero hindi marunong maghanap ng ipapakain sa pamilya niya. Kaya dumarami ang anak na kahit may pamilya na, nakadepende pa rin sa magulang nila. Kasi imbis na turuan na tumayo sa sariling paa, tinotolerate ang mga magulang at ang nadadamay, yung responsableng kapatid. Yung masipag na anak na kumakayod na responsable at umaangat sa magkakapatid, ay ginigil trip ng ibang magulang, tulungan yung paboritong anak na tamad at palaasa. Toxic Filipino culture.